Madami pong usapan tungkol sa pagbabago ng saligang batas at isa po kayo sa ilan sa mga nagsusulat tungkol dito. Partikular na po dun sa ideya nga ng constitutionalism. Siguro po para po sa ating mga nakikinig, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang ideya ng constitutionalism? Gaya ng nabanggit mo kanina, no? Nung huli kong tinutukan tong constitutionalism, meron siyang dalawang sanga. Yung isa, yung sinabi mo kanina na rule of law. At sa ilalim ng rule of law po, ang ibig sabihin nito ay walang sinumang tao na hindi covered ng batas. Opo. Kahit sino ka pa. Ay, magandang example yung sinasabi ng presidente kanina na kahit yung vice-presidente po, kailangan managot dun sa kanyang mga sinasabi. That's what we mean by no one is above the law. At yung pangalawang mahalagang sanga, ito naman ang yung pag-alaga sa mga basic or fundamental rights ng bawat Pilipino. So tama ka Dennis, no? It's a limitation doon sa kapangyarihan ng pamahalaan. At isa siyang feature ng maraming saligang batas sa buong mundo dahil iniiwasan natin yung pang-aabuso ng ating mga officials. Kaya nakalagay talaga sa ating mga saligang batas kung paano sila mananagot at kung ano yung mga karapatan ng taong bayan na dapat nilang alagaan. Professor, pagdating po dito sa constitutionalism, bakit po napaka-importante nito pagdating doon sa mga panawagan na baguhin natin ang ating saligang batas? Meron kasing debate sa academia, no? May mga nagsasabi na mayroong mga provisions ng Constitution na hindi mo maaaring baguhin. At mayroong mga nagsasabi na kahit anong provision pwede mong baguhin. Na mahalaga yan kasi doon sa mga nagsasabi na hindi dapat baguhin lahat ng provision, yun yung mga nag-aalala na tanggalin yung mga konsepto katulad ng constitutionalism. So ang sinasabi nila, dahil maraming paraan kung paano tayo mag-aaring mag-chacha, may mga bagay na hindi dapat tanggalin. Isa na ako dyan. Tingin ko talaga kahit may concept ng tawag dito, parang paradox, pero ang tawag na dito, constitutional change. So sa maraming bansa po, may mga binabago sa Constitution na maaaring review ng Korte Suprema at i-strike down kasi hindi siya consistent with yung principles ng dating Constitution. So, issue yan kasi sa atin, walang bawal eh. At mayroong there's always a chance, no, na maaaring tanggalin yung mga karapatan ng mga tao, bawasan o pahirapan ng taong bayan pag gusto nating managot yung ating mga opisyales. So hindi siya yung palit ng chacha, delikadong usapan niya, no? Kasi it can change yung basic concepts like protecting yung human rights na ating lahat. Kapag ganito po yung usapan ng constitutionalismo, lalong-lalo na po yung parte na sinabi nyo na constitutional changes, siguro po, ano po ba yung dapat na magiging mensahe nito doon sa mga gustong magbago, no, ng saligang batas? Okay. I think ito nagiging ito yung dahilan kung bakit yung mga gusto magpalit ng saligang batas, ine-emphasize din na ngayon yung economic provisions lang daw. Kasi yung dahil sa ating experience nung panahon ni Marcos, ang naging traumatic yung pagpalit ng 1935 Constitution na naging 1973 para sa hindi nakakaalam kasi po walang sinundan na proseso yung gobyerno ni Ferdinand Marcos. Kasama yung mga 15-year-old, sabi niya mag-barangay assembly, walang balota, walang COMELEC. Tinanong lang niya kung sang-ayon kayo sa bagong saligang batas. At dahil panahon ng martial law yun, siyempre, nagtaasan na kamay yung ibang tao dyan. Pero wala talagang proof na all throughout the country ay sinangayunan nila yung bagong constitution. So, ang mga maingat ngayon yung mga gusto magbalit ng constitution dahil gusto lang ipalabas na economic provisions lang ang kailangan baguhin at pinapalabas nila na ito yung dahilan kung bakit hindi pumapasok halimbawa ang mga foreign direct investments para ma-justify ito. So, the rest of us are worried na once sinimulan mo yan, once binuksan mo yan, maaari mo nang baguhin kahit anong provision ng Constitution.
Kahit ano pang sabihin nila, hindi po yan nagsasabi ng totoo. Sorry. Hindi po yan nagsasabi ng totoo. Pag sinabi ng economic provisions lang, walang pipigil sa kanila na pasukan o tignan ang ating mga political provisions. So, ako personally, ayoko nung pinapahina yung rule of law. Ayoko yung pinapahina yung mga fundamental na karapatan ng mga Pilipino. Dapat yan yung mga binabantayan. So, dapat kasama yan sa usapan ng SASA tuwing nagkakaroon ng attempt na baguhin ang saligang batas. Mayroong epekto po ba yung constitutionalism doon sa, kasi syempre yung mga gusto magpanukala ng pagbabago sa ligang batas, no? Ang sasabihin nila, edi hayaan natin ang mga taong bayan ang magdesisyon dito. Sa ganun hubang pananaw, may epekto po ba yung constitutionalism doon? I'm not sure kung naintindihan ko yung tanong mo. Ano yung pagpayuhan ng taong bayan? Kunyari po, kasi parang ang ideya, kapag nagkaroon na ng mga pagbabago sa saligang batas, ihahayaan naman po natin yung taong bayan na magdesisyon, ano? Ano po ba yung limitasyon din sa taong bayan pagdating dito sa pagdedesisyon nila sa mga pagbabago sa saligang batas? May mga patakaran na dapat sundan tuwing babaguhin natin yung saligang batas natin. Ang role ng Supreme Court ay tiyakin na nasusundan itong mga proseso na to. Kanina nabanggit ko na medyo traumatic yung experience natin kasi sinabi ko nga na halos walang sinundan na proseso yung Marcos government. At yung kaso na to ay dinala sa Supreme Court natin. At yung Supreme Court naman sinabi na okay, medyo hindi natin sinundan yung proseso sa pag-amenda ng Constitution, pero political question to at sumang-ayon na yung taong bayan. In other words, we are operating o nag-acquiesce na raw tayo dun sa bagong Constitution. Kaya naman yan yung isa sa mga pinakamasagawang desisyon ng Supreme Court kasi lantaran ng hindi sumunod sa proseso, that's enforced pa rin ng Supreme Court. Sabi pa rin ng Supreme Court, wala tayong magagawa dyan. Political question yan. So, yeah, tama ka in the sense na meron danger. At hindi lang theoretical, no? Kasi nakita na natin yan kung paano maaring tumulong yung Supreme Court dun sa political agenda ng administration. So, kung ang tanong mo ngayon ay umuo naman yung taong bayan, I have to make sure, no? Dapat kung ako yung Korte Suprema, dapat kong tiyakin na sumang-ayon nga yung gobyerno sa pag-amyenda ng Constitution, or else kung may mga kung hintay sumusunod dun sa proseso, pwedeng i-strike down yan ng Korte Suprema na nangyari halimbawa nung time ni Macapagal Arroyo. So minsan klaro talaga nasusunod-sunuran lang yung Supreme Court doon sa gusto ng gobyerno. Minsan naman dahil ayaw nilang maulit yung nangyari nung sa Marcos regime, they stand their ground. Mali yung proseso. Hindi ganyan mag-amenda ng Constitution and they will say walang bisa yan. Sa palagay po ninyo, sa mga bagong panukala po ng pagbabago ng ating saligang batas, dapat po bang maging aktibo ang Korte Suprema, yung kasalukuyang Korte Suprema po natin, sa paghadlang sa mga pagbabago sa konstitusyon na maaring makasama sa demokrasya? Ano po kaya ang saklaw ng kanilang kapangyarihan pagdating dito? Right, well, that's the problem. No? Kasi hindi nila ang concern yung nature ng amendment. Ang concern nila is sinusundan ba natin yung Constitution? At maasahan lang natin sila. I think maasahan natin yung mga justice natin na siguraduhin, despite our experience in the past, na susundan yung proseso sa pag-amenda ng saligang batas. Pero kung makakabuti ba to o makakasama, it's not within their power. Pero yun ang sinasabi ko kanina sa ibang bansa it is. Pag ito ay lumihis, halimbawa doon sa mga prinsipyo ng saligang batas, yan yung unconstitutional constitutional amendment. So kahit pumasa yan, kahit pumasa yan sa plebiscite, meron ka pang isang recourse, which is to ask your Supreme Court kung consistent ba to
doon sa ating saligang batas. Sa ibang bansa, para naman hindi sa atin. Opo. So may ganung mga iba-ibang kind ng judicial review sa iba't ibang bansa. Meron isa pa po na usapin, no, kasi isang bahagi dito sa panukalang pagbabago ng konstitusyon natin ay yung nga sa economic provisions. Pero may isang bahagi din po nung tinatawag nga nilang People's Initiative. Pagdating po dito, sa tingin nyo, meron ding role yung ating Supreme Court? Meron din in the sense na kailangan sundan yung provisions ng Constitution tungkol sa initiative. In fact, sinubukan na nila yan nung time ni Ramos, at ang nangyari doon, yung batas na nag-implement ng People's Initiative. Sabi ng Korte Suprema, pag tinignan mo yan, walang nakalagay about amending the Constitution. Kaya hindi siya deficient siya. So yung kampanya ng Ramos administration na pahabain yung kanyang term, yun ata yung kanilang agenda nun ay hindi natuloy. Dahil wala pang batas na nag-implement ng People's Initiative para sa pag-amend ng Constitution. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit pinipilit ng mga gobyerno yung People's Initiative. Kasi sinubukan nila yan yung time ni Gloria Macapagal-Arroyo. Sa Supreme Court, hindi natin kailangang i-revisit yung decision namin nung time ni Ramos. Tapos ngayon, di ba, sinusubukan ng itong Marcos administration, dahil may mga cellphone na ngayon, marami mga video na lumabas na binibili yung boto ng mga tao para lang mag-sign doon sa petition para People's Initiative. Pero sa totoo lang, wala pa rin tayong batas na nag-i-implement. No? So, kung yun yung gusto nilang paraan, hindi yan magwawagi. Dapat sigurado ko dun. Madami